Hi everyone! Welcome to the Empath Arcades, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po, maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, iba't ibang mga energies, kaya again, take what resonates lang po. Tignan natin ngayon. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life ito. And lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Spirit guide. Yan, send me more messages. Four of Cups. Ten of Cups. Ace of Pentacles. Two of Wands. Three of Wands. Judgment. Nine of Swords. And Five of Pentacles. Para sa mga heartbroken ito. Wala ng contact ng person, iniwan ng person, nag-break up. Yung dating matatamis na samahan, biglang nagbago, naglaho, nawala na ng kulay, nawala na ng init. Person mo umalis sa'yo, pakiramdam mo wala na, feeling lost. Parang ang laki ng kawalan sa buhay mo na nawala ang person na yun sa'yo. Ganun kasi, di ba yung pakiramdam eh. Sanay ka, palagi siya nandyan, palagi kayo nag-uusap, palagi kayo nakikita, tapos suddenly wala na. So, namimiss mo yung mga bagay na yun at sobrang laki ng kawalan sa'yo. Parang hindi ka na buo, hindi na kumpleto ang buhay mo. Siya ang palagi mong iniisip. Kahit merong iba siya na nagpaparamdam sa paligid mo, yung iba na mga tagahanga mo, wala kang ibang pinapansin kasi siya lang na siya yung iniisip mo. Siya yung empty cup dito samantalang meron pang iba doon sa paligid mo. Sa kanya lang. Sa kanya kasi umikot yung mundo mo. Kaya nawala siya. Wala na, parang wala. Sarado na. Sarado na yung isipan mo, sarado na yung puso mo. Pero darating yung time dito na marirealize mo na magkakaroon dito ng wake-up call. Marirealize mo na kailangan mo na mag-move on. Kailangan mo nang mag-move forward sa buhay mo. Kasi hindi uusad kung palagi na lang nakastuck ka doon sa nakaraan at palagi na lang siya yung iisipin mo. Wala namang certainty. Wala namang kasiguraduhan na babalik yung person mo sa'yo. Kasi, wala na nga eh. Bigla na lang siyang umalis. Or, napag-desisyon na nyo na hinto na yung relasyon ninyo. Kasi, baka pareho na kayo nagkakasakitan. Kaya, this is a wake-up call for you to move forward with your life. Huwag ka na magmukmok. Yes, nasaktan ka, pero kailangan pagpatuloy mo lang yung buhay. Diba, nandiyan pa yung family mo, nandiyan pa yung mga kaibigan mo, kung meron kang anak. Diba? Or nandiyan pa, meron kang pangarap. Sabihin, pangarap namin dalawa yun, pero wala na. Bumuo ka na sarili mong pangarap. Work with your dreams. Dahil kapag nagtagumpay ka, you become successful, yung taong nang iwan sa'yo, magsisisi yan, manghihinayang yan. Dapat ganun. Kapag iniwan ka ng person mo, patunayan mo dun sa taong yun na manghihinayang siya at the end. Manghihinayang siya at magsisisi siya dahil siya yung may malaking kawalan, hindi ikaw. Dapat magsisisi siya
At masasabi niya sa sarili niya na sayang. Ikaw naman masasabi mo na ito yung sinayang mo. Successful lang ngayon. Salamat sa pang-iwan mo. Dahil kung hindi ako magiging ganito. 'Di ba? Dapat ganon. Kaya darating dito yung time na Ace of Pentacles. Ace of Pentacles dito, maraming bagong opportunity ang darating sa buhay mo once you decided to move forward with your life at hindi ka na nakastuck lang doon. Merong opportunity na darating sa'yo, pwedeng trabaho, opportunity sa bagong business, opportunity for you to learn new things, new skills. Doon mo madidiscover, doon ka magpaplano, marami pa pala akong mga dapat matutunan, marami pa akong dapat gawin or pwedeng magawa. I can explore, I can travel, I can broaden my horizon. You can do a lot of things. At lalong mag-iigting yung pagnanais mo na to discover more of yourself. At itutuloy mo yung mga plano na yon. At ang mangyayari dyan, magtatagumpay ka. Kasama na sa pagtatagumpay at pagiging financially stable, magkakaroon ka ng isang happy na love life with someone na mamimit mo at maaring siya yung makatuluyan mo. At bubuo kayo ng pamilya. Ito yung punong-puno ng lubos na kaligayahan sa puso mo kasi ibinigay sa'yo yung tamang tao. Binigay sa'yo yung taong magpapahalaga sa'yo at hindi ka sasayangin. Yan. Samantalang sa mga panahon na yan na nagtagumpay ka at masaya ka na, yung taong nang iwan sa'yo, siya naman yung hindi naman palagay, kakaisip sa'yo, nandyan na yung halo-halo na yung guilt, yung panghihinayang, kakaisip, diba na parang ito yung dati kong iniwan, pwedeng ipinagpalit sa iba, niloko or kung ano-ano pa man. So, ito na yun, bumabalik na sa kanya. Hindi naman siya mapalagay ngayon at hindi siya makatulog, kakaisip sa'yo, kakaisip sa ginawa niya sa'yo, kaya mabalik sa kanya ang lahat. Kaya, tama lang for you to move forward with your life. Basta kilala mo yung sarili mo, ang daming opportunities na dumating sa'yo, nagkaroon ka ng isang masaya, harmonious relationship, building a family with the right one, habang yung person mo na yon, yan, hindi naman siya mapalagay, kakaisip sa'yo. At sa mga nagawa niya sa'yo, at marami na siyang mga realizations, at marami siyang panghihinayang. Deepening. The relationship will finally deepen into the next few months. You have been waiting for this. This is with the right one. Lot of joy in your heart. Lalalim ng lalalim ang inyong relasyon. Soulmate. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. This is your soulmate. Gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Para sa iba dyan na meron ng, sabihin natin, maayos ang kanilang love life, merong konting pinagdadaanan, be grateful. Be grateful. Be grateful for the love of your family. Be grateful for the love of your friends. Be grateful sa small blessings in your life so that you attract more blessings. Blessings of love, blessings of wealth, blessings of wellness. Diba? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.